Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. At ito pag-usapan natin, ano, pagkagising ko, ang dami agad ganap. so, so nangyari na nga ang isa sa inaasahan nating lahat, no? Anyway, hindi na ito surprise, as expected, no? Na si Inday Sayad, syempre, dudulog nga sa Supreme Court, no? At questionin itong nangyaring hearing sa Committee on Justice, which is nangyari nga. At ayan, pumunta na sa Supreme Court yung mga pinagpipitagan niyang mga abogado, no? Yung mga abogadong tablatalo. Siyempre, sino pa ba yan? Alam ko, kasama dyan sila Kapitan Vic Rodriguez, si Topak Sio yata, kasama rin, ano? Tsaka si Turon. Kasama rin si Jimmy Bundok. At kasama pa rin si Belga. Yung mga didilis na abogado. Si Topak Sio kasama rin yata, no? So, dahil sa sila ang magpipresenta, sila naghain sa Supreme Court, malamang-lamang yan, ano na ito? Outright dismissal ito. When you say outright dismissal, baka hindi na pasagutin nito ang anong kongreso ng Supreme Court, no? Sapagkat ang kanilang mga argumento ay walang kabuhay-buhay. Isipin mo ginagamit na argumento na mini trial daw ang nangyari sa Committee on Justice. Maliwanag naman na hearing, hindi naman trial 'yon. At yung mga pagsusubpena, trial lang daw ang gumagawa nun. Parang mali yata, no? So this time, I doubt ang Supreme Court ay aayunan o ang Supreme Court ay papanigan itong petisyon nila Inday Sayad na pinapatigil, no? Hinihingi ng grupo ni Inday Sayad na maglabas ng TRO ang Supreme Court para itigil ang pagsusubpwena sa BIR, sa SEC at pagpapatawag sa mga witnesses at sa mga itong mga questionable question ng mga tao, no? Pero guys, eto naman ang tanong. Mga didilis, makinig kayo. Kung wala namang kasalanan si Sayad, bakit takot na takot? Isipin mo, takbo agad sa Supreme Court. Bakit? Kung walang tinatago, bakit matatakot? Nagpapakagastos at nagpapakaabala. Nagpapakagastos sa 16 na lawyers tapos magpapakaabala sa Supreme Court. Kung walang tinatago, ba't hindi humarap? Ang dali lang naman, at least mapapahiya pa ang mga nasa Kongreso, mapapahiya pa ang mga nag-complaints dahil hindi totoo ang kanilang sinasabi kung talagang hindi totoo at walang kasalanan. Ngayon, ano ang persepsyon na kinalalabasan ng kagaganito na pinaggagawa ni Sayad? Syempre, ang persepsyon ngayon ng totoong taong bayan, guilty si Sayad. Saan ka ba naman nakakita ng hindi guilty tapos umaakyat sa Supreme Court? Agad-agad sa Supreme Court, humihingi ng TRO, humihingi ng hiling sa Supreme Court na itigil, no? Na ipatigil ng Supreme Court ang hearing. Ang tanong, bakit? Di ba malinis at walang kasalanan? Bakit ipatitigil? Di ba dapat mas excited pa nga si Sayad na para linisin ang kanyang pangalan, di ba? Ang tanong bakit? Bakit hindi excited? Bagkus gusto pang ipatigil. Alam nyo guys, sa mga bobong didilis, hanggat pinatitigil nyo yan, hindi mawawala ang issue, hindi matatapos ang issue. Habang buhay na dadalhin ni Inday Sayad dyan sa kanyang balikat. Ang isyong yan ay dadalhin niya habang siya ay nabubuhay hanggat hindi nagkakaroon ng kasagutan. Kung wala naman palang kasalanan, di dapat ay harapin para matigil at mawala sa pasanin niya, di ba? Mawala sa
balikat niya ang bigat ng pagpapasa ng mga bintang na yan na kung wala naman palang katotohanan, bakit hindi niya harapin? Tapos sasabihin ninyo, haharapin sa tamang forum, which is ang Senado. Paano nga makakaharap kayo sa Senado kung nagpapa-TRO kayo, mga bobo? Ibig bang sabihin, takot na rin kayo sa Senadong dumating yan? At dahil may nababalitaan kayo't may naaamoy kayo, nababaliktad na yung may babaliktad dun sa Makatae Block? ay Diyos ko po, Rudy! Pero guys, this time, I doubt na papanigan ito ng ng Supreme Court. Mas naniniwala ako na baka ito ay outright dismissal. Ibig sabihin agad-agad ito ay i-dismiss na agad ng Supreme Court. Bakit? Unang-una, nag-comply ng maayos at nag-adhere ng maayos ang Committee on Justice, ang Congress, based sa instruction na binigay ng Supreme Court. Yun ang una. Pangalawa, kung sila ay manghihimasok na naman despite na nagsunod na ang Kongreso, yan ay talagang yan ang tinatawag na talagang overreach talaga yan. Yan maliwanag na pangingialam na ng Korte Suprema sa isang gawain na iniatang lamang at na natatangi na ang pwedeng gumawa ay ang Kongreso. Ito nga ay ang determine at pag-aakyat ng articles of impeachment patungo sa Senado. So magkakaroon na talaga ito ng overreach. Ito maliwanag na overreach. Palagay ko, sa puntong ito, mag-iisip ang Supreme Court, baka ang taong bayan na ang kikilos at hindi nila alam ang pwede mangyari. Baka ang taong bayan at ang kumilos at baka sila na ang hingin ang ulo upang i-impeach. Sapagkat ito ay maliwanag na overreach kung sila ay makikialam pa ulit. So, mas maliwanag dito para sa akin para sa aking opinion, no? Palagay ko ito ma-outright dismissal. Marami na po tayo nakita sa Supreme Court na ina-outright dismissal nila. So, yung hindi na pinapasagot yung kabilang panig, agad-agad pinapatay. Mali ito, hindi ito katanggap-tanggap. Dismiss na agad yan. So, yun ang tingin ko na mangyayari. Pero ang punto ko rito, guys, kung walang kasalanan si Inday, bakit siya tumatakbo pa Supreme Court? Pangalawa, kung atapang siya, bakit na naman siya tumatakbo ulit sa Supreme Court? Akala ko ba atapang? Akala ko ba bloodbath? Anyari? Mga didilis, ang sabi ko naman sa inyo, payuhan nyo si Sayad Hindi nyo ba pinayuhan? Wala talaga kayo Wala talaga kayo kabuhay-buhay no? Mga traidor kayo, sabi ko sa inyo, payuhan nyo si Sayad, naharapin niya na lang kasi kung totoong wala siyang kasalanan, wala siyang takot na humarap. Siyempre, kung ikaw ay may kasalanan, ang gagawin mo, ipapending, ipadismiss, o kaya magpa-TRO para sa ganun, hindi matuloy. Bakit? Dahil nga, takot ka na mabuksan, mahalukay ang mga katarantaduhan mo sa buhay. Yan ang nangyayari ngayon kay Inday Sayad. Takot na takot siya na harapin ang impeachment. Takot na takot siya na mabukalkal ang kanyang mga sikreto dahil talagang hindi na mapipigil. Mabubukalkal at mabubukalkal talaga. So yun lang. Sa mga bobondidilis dyan at may sayad yung puon yung may sayad, takot na. Pandayek. Matili kayo mga bobot may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!